Okay, everyone. This time we'll be having some tutorial on how to fill in the personal data sheet. It is one of the requirements whenever we apply in the tri-bureaus, even sa ibang department, no, mga government department, kailangan natin mag fill in ng PDS, no, personal data sheet. So it is important that we know the do's and don'ts in um, PDS. Okay? Para isa kasi yan sa tinitignan nila eh. Kapag meron kang mga mali-mali sa PDS mo, that is impact na yun dun sa application mo. Okay, first, basahin natin. Ito yung CIS Form 212 Revised 2017. No? Dapat yan yung form. Anyway, kung gusto nyo ng form na ito, comment na kayo dyan sa comment section para mabigay ko yung link para dito. So, personal data sheet, warning. Any misinterpretation made in the personal data sheet and the work experience sheet shall cause the filing of administrative criminal cases against the person concerned. Read the attached guide to filling out the personal data sheet before completing the PDS form. Print legibly, take appropriate boxes, and use separate sheet if necessary. Indicate NA if not applicable, and most importantly, do not abbreviate. So this is one of the advantages when we edit the PDS in our PC. Uh, Aside sa mag-handwritten lang. Kasi bawal yung abbreviation. Ibig sabihin, halimbawa yung school namin, napakataas kasi ng name ng school, so bawal mo i-abbreviate. So dapat mo i-insert doon ng buo sa isang line. Okay, yan yung advantages kapag, yun nga, edit ka, computerize. Kasi pwede mo namang paliitin yung font. Whereas yung handwritten mo, hirap mag-adjust, no? Lalo na bawal erasure din, syempre, sa BDS natin. And of course, most importantly pala, dapat yung ilagay mo dito is totoo sa'yo. Bawal yung ibang detalye kasi magagamit yan uh, as an administrative criminal case against you. Okay, first is yung gamitin ko na lang na reference is yung sa akin, yung sarili ko para mag-relate naman kayo. Okay, surname is about ginamit kong font ito, Arial na Haro 10 lang. Okay. Name, middle name, and syempre kung junior kayo or senior, lagay nyo lang dyan. Junior, or kung wala naman, in A. Okay? Next, date of birth natin. So, naka-indicate naman na M, D, and Y. Place of birth. So, yung sa place of birth, guys, yun na lang yung province ninyo kung saan kayo pinanganak, or yung city, or municipality, or town. Okay. Sa akin, yan. Citizenship. And residential address. Wala naman dito sa amin yan. So, in A. And street, zone 7. Okay. And yung zip code nyo, so, sa amin 9005, dapat alam nyo din yan. Copy mo na lang since yung permanent address ko nga, yung present address ko is parehas lang. Dito lang din naman ako eh. Tambay lang. Kapag walang trabaho. Okay. Height. And height in meter pala to. Okay, halimbawa sa akin. Yun. Huwag nyo nang lagyan ng M. Okay? Dahil meron namang naka-parenthesis dyan. Next is yung ilang kilo kayo. 7. Huwag nyo na lang din lagyan ng kilograms. Since naka-indicate naman yan dyan. Blood type, GSIS, wala pa.
Pag-ibig ID number, no? Kailangan yan. Yung Pag-ibig ID number na yan. So, yun. PhilHealth, syempre. Need din yan. SSS. Kung meron na kayo or kung wala, okay lang din naman yan. Tapos yung TIN, so ito yung mga importante, no? Ito yung kailangan habang ngayon vacant pa kayo. So kailangan yung kumuha ng TIN number at TIN and PhilHealth and also yung Pag-ibig. Madali lang naman itong makuha, I think. Sa PhilHealth meron atang 300 para sa release ng ID. Sa TIN wala po, basta first time yung kumuha. And yung Pag-ibig wala namang babayaran dyan. Actually pwede lang din yan sa online. Telephone number kung meron kayo, lagyan nyo. Pero kung wala, wala na lang. Mobile number naman. Yun. And email address, syempre. Yun. Spouse, surname, yung una, syempre. Ilagay nyo dyan. Kung meron, pero kung wala, NA na lang. NA. Name of children. Baka meron, baka wala kayong spouse pero meron na kayong children. Pwede rin. Occupation. Wala, dahil sa spouse pa ata. Sa spouse pa yan na details, no? Family background pa. Okay, father's surname. Mother's maiden name naman. Okay. Elementary, pangalan ng school mo. Ito yung sinasabi ko na dapat ito yung sinasabi ko na advantage kapag gumamit tayo ng computerized kasi na isisingit natin kahit matataas na mga pangalan. Okay? Diyan, graduate studies, since wala pa naman. Ito sa elementary, primary education. So, ang high school naman, high school. And so shout out sa mga education dyan na nag-shift sa Tri-Bureau. And syempre shout out pa rin sa mga kapatid natin na registered cream. So talagang pahirapan eh. Alam naman natin, diba, sa Tri-Bureau mayroong mga priority. So good luck, sana ay palarin din yung bawat isa sa atin na nangangarap makapasok sa serbisyo. Okay? Skills, kapag mag-apply tayo, mas maganda kung meron na tayong NC2 or NC3 in driving, tapos yung license natin is mas mataas. Actually sa BFP talagang advantage kapag meron kang license na merong code 3
Hindi ko alam anong tawag sa code ngayon, pero sa license ko kasi dapat meron kang code 3. Tinatanong talaga yan during sa recruitment process, during mag-submit kayo. Tinatanong kung meron ka na bang license na above ay na 3 yung code, yung restrict. Talagang advantage yan, gamitin nyo yan. Kaya kung meron naman kayong pwede dyan, time na makapag-update ng license ninyo or makapag-add code, gawin nyo na. Nang mas mataas yung chance yung makapasok sa bureau na inyong a-applyan. Graduated. Yung recent halimbawa, tulad ko na dalawa na yung course na nakuha. So, yung recent ko na college, yung nilagay ko, which is ito. Lagyan mo na lang yan. Ayan. Or kung wala naman, wala. NA. So, and date pala na na-accomplish mo. So, anong date ngayon? Lagay natin September 4, 2023. And signature din, of course, kailangan nyo yung permahan after nyo ma-print out. Next is yung career service eligibility. Kung anong meron kayo na present ngayon, yun yung ilagay ninyo. Okay? License, syempre kailangan yan. NP entrance exam, CSE fire exam, or ano pa ba, yung R1880 or CSE professional, ganun. Rating, wala namang rating yung driver's license natin. Ito, sample lang naman. Date, kung kailan kayo nag-exam. Yung kailan nyo na-take yung exam, halimbawa sa driver's license, kung kailan nyo nakuha, yun yung ilagay ninyo. So, ganyan. So, place kung saan kayo nag-exam, complete din, yung Cagayan de Oro. License, wala namang license number yung PNP entrance exam natin. Ito meron. Ito wala. Ito meron. Okay. Date of validity, kailan yung expiration. Kung walang expiration, lagyan nyo lang ng NA. And that's it. And work experience. Start from your recent work description. Duties should be indicated in the attached work experience sheet. No, kailangan nyo din mag-attach. Pero kung ano lang naman kailangan nyo mag-attach ng work experience sheet kapag yung recent na trabaho nyo is related doon sa inyong a-applyan. Halimbawa, lagay ko na lang dito 8 2023 kung nag-resign na kayo or kung present naman. Lagay na lang kung ano yung department kayo dyan. Halimbawa, Department of Education, okay, or LGU, or Local Government Unit. Monthly salary, so kung magkano yung salary ninyo, 29 something. Salary job, so appointment, which is or job order or regular job. Yes. Kung private,
lagay nyo lang din yan. Yes or no pa rin. Pero kung wala naman, NA na lang yung ilagay nyo. Okay. NA. NA. Lahat ng yan, lagyan nyo ng NA. Siyempre, yung date pa rin. Ano ba yung date kanina? September 4. Third one, voluntary work involvement. Ano ba? Nabawa ito na lang. Yung mga sinalihan nyo na mga program, kailangan yung ilagay dyan. Yung mga work involvement lang. Halimbawa, yung mga ito. World Earth Day. Kung nag-separate ka, kung ano ka doon, nag-participate ka, tapos meron kayong mga certification of training or a certificate of participation, kailangan nyo i-attach. Basta meron lang, ha. Pero kung wala, hindi nyo naman talaga na attend yun, huwag na lang. Again, start from the very recent 5 hours. Volunteer lang. Okay? Pero kung wala naman, NA na lang ilagay niyo. Kaya napaka-importante yung active tayo sa barangay or sa munisipyo natin. Kapag mayroong mga activity na alam natin talaga makakatulong sa atin, dapat mag-participate rin para mabigyan tayo ng certificate of participation or appreciation. And again, dito naman sa title of Learning and Development Interventions Training, ano yung mga seminar or mga trainings na nasalihan nyo. Kailangan yung iligay. Halimbawa ito. Yan. Pero kung wala, lagay nyo na lang ng NA, ha. So, from ito, recent ko pa kasi ito. Recent ko pa lang kasi nasalihan to. This year. Since 5 hours lang din to. 8 hours pala to. Technical, ano ba yan? Depende sa training eh. Kung true technical, managerial, supervisory, or kahit ano pa yan. Sino nag-sponsor? Halimbawa, kung education ka, nag-attend ka ng seminar sa PAFTE, so sponsor doon yung PAFTE. Pero huwag kayong ma-pressure kapag wala pa kayo. Okay lang din naman yan eh. Basta, na-fill up nyo ng tama yung PTS niyo. Special skills and hobbies. Okay. Ito, paborito natin to eh. Ayan, computer literate. Kahit hindi ka masyadong marunong eh, basta marunong ka lang sa mga Microsoft Offices, pwede nyo kopyahin to. And basic troubleshooting. Ano ba yan? Yung marunong ka lang halimbawa, nag-lag yung computer. So, anong solution mo? I-off mo lang. Tapos on ulit. Basic troubleshooting na yan. Kasi nasolve mo yung problema. And ability to learn. Yan. Ano ba? Okay, dahil may license naman. So, driving skills. Siyempre, education. So, good communication skills. And community relation skills, marunong usap sa komunidad natin. Problem solving and critical thinking skills. Okay, since napasa mo nga yung NAPOLCOM eh, so meron kang problem solving and critical thinking skills, no? Meron tayong logical doon. And ito na lang, personal and development, personal and career development skills. Okay, yan, kumplito na yan. Huwag nyo, ito, special skills and hobbies, kailangan yung punuin. Wala naman tao siguro na walang special skills and hobbies. Pwede na naman dyan, basketball, or pambababae, or yung manakit ng kapwa. Non-academic in decisions recreation, since wala naman tayo, NA tayo dyan. And membership in association and organizations.
So, ito, yung PAFTE nga, sabi ko yung Education Association Teachers and Educators. Yung PAFTE, yan. Yun sa mga cream, meron naman kayo yan, di ba? Ata, yung sa outtaking ninyo, di ba? Meron kayong, ano tawag dyan? Basta meron kayong associations din. Yung mga registered cream. Liga ng mga okay, tulad ko na nakatrabaho, na nakapasok din sa bilang barangay secretary. So, kabilang din ako sa liga ng mga barangay secretary. Ano pa ba? So, kung kahit anong organization din sa inyong barangay, halimbawa meron kayong mga youth club or basketball club, ganun. Pwede nyo ilagay dyan. Again, yung date, huwag nyo kalimutan ha. And yung pirma din. Siyempre, nandyan, huwag nyo kalimutan. Next, ito sa last part, madali lang to. Are you related by consanguinity or affinity to the appointing or recommending authority or to the chief of the bureau or office, to the person who has immediate supervision over you in the office? Wala. Kung hindi, okay? Have you ever found guilty of any administrative offense? No. Have you been criminally charged before in a court? No. Basta guys, be honest sa mga sagot ninyo dyan. Have you ever been convicted of any crime or violation? Wala. Have you ever separated from the service? Wala. Resignation? Yes. Resign. Yan. Resign from work. Resign from ano? Diba? Ano yan? Have you ever candidate in a national or local election held within the last year? Wala rin. Pero ngayon kung tumakbo kayo, since malapit na yung election natin, candidate in national election. Except naman pala yung barangay elections. Have you resigned in the government service during the 3-month period before the last election? Wala tayo dyan. Have you acquired status of migrant? Wala. Okay, pursuant to Indigenous RA 8371 or yung EPRA, Magna Carta for Disabled Persons, Solo Parents, Welfare Act, please answer the following items. Are you a member of indigenous group? Yes. Kung anong tribe kayo dyan, halimbawa sa akin, ikaw ng tribe. Are you a person with disability? No. Are you a solo parent? No. And references. So, ano ba sa references? Pwede mo i-reference yung head of office ninyo. Halimbawa, ito, si Sir. Okay. Yung sino pa ba? Kung nasa barangay ka, yung school principal ninyo. Or yung basta yung kahit sino nakakilala sa inyo, pwede nga yung head of office lang or si barangay kapitan, pwede yon. And address lang nila, syempre kung saan sila nakatira. And telephone number, wala. Cellphone number, pwede lang din yan. And ID picture taken within 3 last months. Ito yung passport size na sinasabi ko. So, maya, papakita ko sa inyo. Government issued IDs. So, meron tayong driver's license. Hindi kalimutan na. Number. So, sample na lang yan. Date of place of issuance. Signature, sign in the box, and date accomplice. Right mark, syempre. And subscribe and sworn to me before this. Ito, huwag nyo nang i-fill in kasi ito na yung sa notarized office, no? Sila na, or yung si attorney, sila na yung nito. Kailangan mo kasing ipanotaryo yung PDS. Okay? Right mark, of course. And ito yung sample ng natin. Passport size picture natin. Huwag nyong i-copy doon sa PDS kasi dapat nakapikit lang ito eh. Yan, dapat may pirma. And that's it. So gusto ng kopya ng PDS na to, comment lang kayo dyan sa comment section para mabigyan ko kayo ng link. Anyway, itong naano ko is based sa aking experience lang din sa pag-fill up ko ng PDS, no? Hindi tayo lahat parehas ng mga detalye, baka kasi magkopya lang yung detalye dito. Again,
Um, it is based on my experience and my own knowledge. Hindi ko sinasabing tama ito lahat, pero based on experience ko during may time nagpapasa ako, tinatanggap naman nila. And that's it. Thank you and see you sa susunod na video natin.